Pasalong bahay, maganda bang kunin? Yes or no? Hello ka-DMDC, I'm Broker Dolly at nandito ako ngayon para sagutin yung napakagandang tanong na yan. Ano ba ang pasalo? Ang pasalo is, meron kang kakilala na kumuha ng bahay, ayaw niya nang ituloy specifically sa pag-ibig yung kinuha niyang bahay. And then, ikaw ngayon, gusto mong kunin yung bahay at babayaran mo siya ngayon nung lahat ng inilabas niyang pera at ikaw na ngayon ang magtutuloy kay pag-ibig. Maganda ba ito o hindi? In my own experience, hindi siya maganda. Pero may advantage siya kung meron ka talagang specific na bahay na gustong-gustong kunin at makukuha mo lang ito through pasalo. So, bakit hindi siya muna maganda? First is, si pag-ibig, hindi ka niya i-recognize. So, kahit magbayaran kayo, may deed of sale kayo, walang pakialam sa'yo si pag-ibig, sadly. So, ikaw ngayon bilang kumuha ng pasalo, meron kang isang goal. Kailangan ma-fully pay mo agad yung bahay in less than 5 years. Bakit? Because pag-ibig, marami silang rules and regulations. And every year, napapalit-palit sila. Panibagong SPA, panibagong mga chichabureche. So, kung hindi ka ready at hindi kayo in good terms or in good communication ng pinagsaluhan mo, malaki ang tsansa na hindi mo makuha yung title ng bahay. Especially kung tatapusin mo yung payment mo ng 30 years to pay na through pag-ibig. So, kung gustong-gusto mo talagang kumuha ng pasalo, I highly suggest, bayaran mo siya agad in 5 years time. So, meron ako sa yung 5 tips para hindi ka magkadaleche-leche kung ikaw ay kukuha ng pasalo. Number 1 tip is, kailangan good communication kayo ng iyong kukunang bahay ng pasalo. Kasi wala akong magagawa. Talagang bet na bet mo yung property and you can only get it under pasalo. So, kailangan, number 1, Facebook friends kayo nung owner, asawa niya, mga anak nun. So, marami kang ways to contact that person. Meron kang number, alam mo yung address nila, para just in case na meron kang kailangan documents from pag-ibig, madali mo siya makakontact. Second, kailangan bayaran mo agad yung property. So again, ang target time mo is within 5 years. So ito yung disadvantage naman, syempre, pag gusto mo ng affordable house, diba? Kaya nga pasalo kasi mura lang yung monthly amortization niya. But yun ang catch, kailangan bayaran mo agad para makuha mo yung title agad-agad sa pag-ibig. So, number 3, kailangan meron kang SPA na bago, deed of sale, na deed of absolute sale at deed of sale with assumption. Marami kang pipirmahang documents because hindi mo pa nakafully pay yung property. So, kailangan talaga ready yun. And number 4, ito yung pinaka-importante. Kapag na-fully pay mo na yung bahay, kailangan mong bitbitin si original buyer sa pag-ibig. Kung hindi siya available on that day, kailangan mong bitbit yung 2 original valid IDs niya with the latest SPA ni pag-ibig. Di ba ang hassle? At yung pinaka-importante, last but not the least, as soon as you get the title, i-transfer mo na agad ang titulo ng bahay sa pangalan mo. And that will cost you around 10% of the total contract price. So kung 1.8, 180,000 budget ka. Kaya naman, if you are a new buyer, bagong bibili ka ng bahay, I highly suggest you go with brand new townhouses. Huwag ka na magpasalo. Bakit? Kasi ang maganda kay pag-ibig, ikaw ang diretso ng kausap, libre ang transfer ng title. Number 3, kung ikaw ay magkasakit, anything happens to you, may insurance, yung MRI, Mortgage Redemption Insurance. Automatically, fully paid na ang bahay. Nakapangalan sa magiging anak mo or kung sino man yung mga dependents mo. Kaya, if you are willing, we have tripping every Saturday and Sunday. Sana matulungan kitang magkabahay because in real estate, you have to start small but dream big. This is your broker, Dolly, at see you sa tripping.